So, magandang tanghali sa inyong lahat. Nandito ulit tayo sa isa namang episode ng Biyahero. Yes, welcome po and welcome back sa ating mga bagong viewers and sa ating mga solid viewers, Kuya Dan. Maraming salamat po sa pag-abang ng ating live at para sumama sa amin ngayong tanghali. Okay, so nandito tayo ngayon. Guess where? Nasa Paway, Ilocos Norte. Sa Malacañang of the North. Tara, let's discover ano yung nandito. Yes. Meron Actually, first time ko rin dito eh. 2 viewers. First Ako time ko rin. rin dito. Sino na po bang nakapunta dito? Paki-comment po below. Yep. Kung may katanungan po kayo, paki-comment na lang din po. Si Ate Grace nanonood. So apparently, this was built as a birthday gift by Imelda to Ferdinand President Reformer, Marcos yes. Sr. So actually, pwede natin tingnan yung isang room. So ito po ba, Kuya Dan, yung pinaka-main? Hindi pa. Hindi Mukhang hindi pa. kasi maliit. So, sa ngayon, nandito tayo sa Ilocos Norte, kung saan binaybay natin sa ating biyahero, binisita natin iba't ibang mga komunidad, mga partners, umpisa Region 2, and then umakyat sa Cagayan. And right now, nasa Ilocos Region tayo. Napansin ko nga na starting Nueva Vizcaya, nag-umpisa na yung mga Ilocano speaking na mga provinces. And then mapapansin natin hanggang dito sa kabila, no, na ganyan kalawak yung mga iba't ibang mga bayan na Ilocano yung kanilang salita. Of course, may mga mix, may Ipanag, may ibang mga may mga Igorot, pero yung Ilocano really, yung Ilocano as a language or a dialect really unites this region. Kaya napaka-wide na no, Kuya Dan. Ang dami. Parang sa inyo, di ba? Yung mga waray. Mga ilang lugar naman yung waray Ang dami speaking. din. Pero may mga terms lang na medyo nag-iiba. Pero nandun pa rin yung pagkamaisog. Charing. Pagkamaisog ng waray. Mag-isog ang waray. Shoutout po sa mga waray dyan. Sa Leyte, Samar. Ako taga Bicol. Hindi ganun kadami yung mga Bicolano speaking. In fact, ang unique doon sa amin, sa Bicol region, dahil halos iba-ibang, particularly sa Camarines Sur, halos iba-ibang towns, iba-iba yung languages. While yung Bicol ng Naga City or Camarines Sur ang mas universal in a way, pero iba't ibang lugar, iba-iba. Pero dito, in Ilocos region, in the north, very prominent yung language na Ilocano. When I travel also sa Visayas and Mindanao, napaka prominent din ng mga Bisdak, mga Bisaya. Bisdak. Yeah. So it amazed me na while we have 150 dialects at least. Alam mo ba yun? We have Hindi po. more than 150 dialects. 150. 50. Ang alam ko lang po parang dalawa, tatlo. The good thing that it reminds us that while we are different as a people, we have to do better also in making sure that we find ways to unite us. And language is a very important thing. So, kaya dito mapapansin natin na how the language of Ilocano also binds this part of the region. So, tara. Sige ikot ko lang, tayo. Kuya. Yes. Grabe. 3 minutes pa lang po, pero we have almost 30 viewers Wow! na nanatili Mga po taga hanggang ngayon. Tsaka, shoutout po kay Ate Judith Ratonil. Shoutout po sa inyo dyan sa GK Missionville, Ilagan City. Sabi niya, keep safe travel and God bless po sa ating lahat. Magandang tanghali po sa inyo. So, bibihira no nakakita ng ganitong bed na parang may atip. Kasi yan yung Paano ba ito, Kuya? Para saan? Para Monkey saan? bar? Sa tingin ko, ito yung pwede kasing lagyan ng mosquitero, ng yes. mosquito net, di ba? Or curtains. Naintrigue lang ako dito. Ano ba to? Para ano to? Para stable siya. Okay. It's just sa to bagay. keep the structure strong.
Yeah. Yes. Tara, explore natin yung ibang lugar. Arat na. Grabing lawak dito, kuya, no? Yeah. Daming sulok-sulok din. So this was one of the official residence of the late Ferdinand Marcos. Yes. Kapag nandito siya sa Ilocos. So may kita natin na ito yung parang space where they can hold events. Oh, yeah. Okay. So actually, pwede natin akyatin sa taas. Tara. Tara. Kung may mga katanungan po kayo, gustong ma-discover dito sa Malacanang of the North, paki-comment lang po sa comment section. At sasagutin po namin as much as kaya po. That's so not the beach. Tara, taas na po tayo. Yes, shout out po kay Ate Ana. Sayang po hindi makapanood, wala pa power dito ngayon sa Gabaldon, Nueva Ecija. Sige lang po, pwede nyo naman po i-replay ito mamaya at panoorin po ulit para kasama pa rin kayo sa aming biyahe. Ayun. So, So ito yung malamang dresser. Dresser, So, yes. nandito yung mga cabinets. clothing area. Look at the number of cabinets nandito lang. Kaya yung mga pwedeng ilagay. Kung damit mo, mukhang madami. Kung damit ni Sai, mukhang konti lang. Di ba? So, kumusta? Sino yung mga nanonood sa atin ngayon? Oh, Kuya Marms. Hello, Kuya Marms is watching. Hello po. Kumusta dyan? Nasa HQ pa ba kayo? Pakikumusta na lang po dyan sa lugar ninyo. Yes. So, we still have, nananatili po hanggang ngayon. Almost 30 viewers, Kuya Dan. Grabe ang ating mga solid kabiyahero. So, sa ngayon po, again, we are part of our Biyahero is we visit communities. Kanina, galing tayo sa Lawag. Binisita natin yung mga partner communities natin doon who have thrived since 2002. No? Yes. So, nakikita natin na while may mga challenges ang mga komunidad, lalong-lalo sa ating mga kapitbahayan na nakikinig. No? Of course, hindi mawala yung challenges, pero nakikita natin through time kung hindi natin bibitawan yung ating samahan, kung hindi natin bibitawan yung ating pagkakakapatiran, at we would always allow yung Panginoon na to be part of the relationships, to be at the center of the community life. No? Aabot talaga tatagal na sa pagbabalik tanaw nila na kwento nila kanina, never nilang inakala na since 2002 at aabot sa ganito na marami na silang mga anak na nakapagtapos, may mga anak sila nakapagbili na rin ng kanilang sariling bahay, no? Na yung challenges nila before na akala nila insurmountable at tatawanan na lang nila looking back na nilampasan yon. At malaking factor din yung samahan ng kapitbahayan. Kaya sa mga kapitbahayan na nanonood, wag nating hayaan na mabuwag yung ating samahan. Kasi yan yung pinakabiyaya ng Gawad Kalinga sa atin. Yan yung inyong kayamanan na kinaiingitan ng iba, kahit ng mga mayayaman. May ibang mga mayayaman na nakatira sa condominium pero hindi nila kilala yung kanilang kapitbahay. Hindi nga nila mapagkatiwalaan. Kaya kung anong meron kayo sa kapitbahayan, alagaan nyo kasi yan ay yaman, yan ay biyaya. So, Grabe na, kumusta? Kuya, yung May mga past communities na binisita natin. Iba-iba yung mga kwento nila, pero they have shared one na value, which is yung samahan at tiwala sa isa't isa. Exactly. Yun ang hindi nawawala kahit na magkaiba-iba yung story nila, yung success stories nila, yung samahan at tiwala ay nandun pa rin. Sige, Yes. punta tayo sa isa pang room para in 30 minutes makasama. Kayo rin, parang kasama na rin namin kayo dito sa ikot na to. Habang nag-iikot po tayo, Kuya Dan. This looks like the master bedroom. It's quite large. Yes, it's quite oo, kasi ang lawak. spacious. So imagine kung parang yung CR namin ganito lang. Yung bedroom namin siguro Isang ganito lang. 1/5.
Isang ganito lang. Itong bed, ito na yung pinakabuong sala namin. Yes. So, habang pinapakita po ng ating cameraman, shoutout po muna tayo dito. Nandito na naman ang ating solid kabiyahero, Kuya Eman. Kumusta po? Pangaon na daw ta. Kay Ate Jeriz, hello po ate, maayong udto. Shoutout din po from GK SMDC Dasmariñas, Cavite. Cavite. Hello po sa mga taga Cavite, kay tanghali ate, sa inyong lahat. kay Tita Elisa Felix. And kay Tita Evangeline Larga from Gawad Kalinga, GTI. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sabi ni Kuya Eman, siguro makadaog na ako og katre. Katawa lang yung dinaanan natin na kala ko part ng painting. Pero hindi na ako umimik kasi... Yun po yung trivia. Pag pumunta po kayo dito, yun po yung unang makikita ninyo. Sino yung nakita nyo? Type nyo Paki-comment po. Comment nyo. Sino yung nakita nyo? At sino yung bagay at sino yung hindi na dapat tanggalin dun sa display. So, itong section na to, I believe this honors the OFWs, mga overseas Filipino workers na ating mga bayani na pumupunta sa labas para hindi lang itaguyod yung pangarap ng kanilang pamilya pero maging pride ng bansa. Yes. Makikita natin dito yung mga example of yung nakasanayan ng mga balikbayan box na every time may mga OFW na umuwi or nagpapadala. So may tsokolate, may yosi, may shampoo. Ikaw, ano yung request? Meron ka bang Yes, meron po. relative dati na Yes. OFW? Ano yung Kahit hanggang ngayon excited meron ka pa na po. mga pinapadala nila? Siyempre, aside po sa kanila na tuwing umuwi, siyempre excited ako sa mga chocolates, yung mga sabon. Kasi yung pinaghirapan talaga nila para lang mag-provide yung pangangailangan ng pamilya. One So thing na nakakatuwa ina-appreciate yung talaga. mga OFWs na actually yung isang box, minsan hindi naman yan basta-basta agad-agad nabubuo. Ang iba sa kanila nag-iipon kapag may sale sa Yes. isang grocery, bili ng konti. Then after 1 or 2 months, meron na naman sale, bili ulit hanggang naiipon. Parang kada product, kuya, there's a story behind those. At hindi lang yan. Napansin ko sa kanila, which also touched my heart, is that every time umiikot sila, let's say, sa grocery, and pag may makita sila isang bagay, naisip na, ay, tamang-tama to para kay ano. para kay ano. Ay, tamang-tama to para kay ano. So, yung connection at yung relationship ng mga OFWs natin sa mga naiwan nilang pamilya at mga kaibigan, patuloy yung connection dahil nga nasa alaala at isipan sa puso ng mga OFWs natin. At So ito, kuya, may nanalo Yes. na. Charing. May nanalo na sa guess kung sino yung nakita. Sabi ni Kuya Eman, mga bagong bayani kuya ang nakita ko. Talaga? Yes, sabi niya. Tapos sabi ni Ate Bagong Grace, bayani. nakita ko yung mga pogi at magagandang nag-serve para sa bayan. Yes. Yes naman. And then, Pero ito, ano to? Depende na lang kung ano makita nyo. Pero iba-ibang tao, iba-iba daw yung nakikita. So kaya, maybe at this point, if you have a relative na OFW, i-message nyo sila. yes, pasalamatan. Meron kayong Appreciate lang. kapatid, magulang, or mga kaibigan na OFW, take time. Message nyo lang sila ngayon at pasalamatan sa kanilang sakripisyo, sa kanilang ginagawa para sa bayan, lalong-lalo na. Lalo na para Ngayon, sa pamilya. na nagbabadya na naman yung krisis dito sa bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng langis, ng gasolina, presyo ng gasolina. At malaking bagay yung magiging tulong ng mga OFW sa atin, sa ating mga kababayan. Kasi lalong magmamahal yung mga presyo ng mga bilihin. Kaya pasalamatan natin sila. Message nyo. Yes. Ayun kuya, marami-rami na rin yung mga nanonood. At shoutout po muna tayo kay Tita Elisa Felix. Ganda naman po dyan sa bahay na iyan. As we are here sa Malacanang of the North po. And then, nanonood din po si Ate Gabi na imbag nga adlaw kadako yung aming kabsat. Hindi ko si naintindihan. Si Ate Gabi, pinanganak yan sa
sa Mindanao. Pero yung roots nila Dito. dito sa Ilocos. So kaya nag-Ilocano siya. I-shoutout mo dyan, Ate Gabi, yung mga kapamilya mo dito. Kasi if we would recall sa ating history during sa time ni President Magsaysay, meron siyang naging programa na inopen up yung malawakang mga lupain sa Mindanao na for anyone na gustong pumunta at mag-farm, inopen up sa mga taga-Visayas, taga-Mindanao, kaya maraming nag-migrate at doon sa Mindanao. Isa na dyan yung mga lolo siguro nila Gabi na from Ilocos na punta. Kaya mapapansin mo kung pupunta ka sa Visayas, merong mga towns na kumpul-kumpul. Nagtipon-tipon yung mga Bicolano, nagtipon-tipon yung mga Ilocano, yung mga Ilonggo. Kasi sila rin yung mga naunang pumunta at inimbitahan na rin nila yung kanilang mga relatives na sumunod sa kanila. So, yun. Shoutout din po tayo dito kay Kuya Jeffrey Rigunay. Magandang tanghali po. See you tomorrow here at JK San Vicente, Ilocos Sur. See you po tomorrow. Bukas. Kita-kits. And sabi ni Ate Gabi, speaking, ang tatay ko po from Pangasinan, ang mama ko from Batac, Ilocos Norte. Batac. Yes. Dadaanan ba natin yung Batac? So, dadaan kami ng Batac, Ate Gab. Baka meron kayong bilin. Sabihin niyo sa amin, nasan ba yung bahay ng nanay mo? So ito pala kuya, ang dami ng mga... So, nakilala si Imelda na nagpo-promote ng culture and arts. Kaya nandito yung iba't ibang mga display on different artifacts. May mga musical instruments, may mga hobby, may mga textile, tinalak from South Cotabato. Mayroong patadyong from indigenous Filipino textile ng Iloilo. Meron ding Maranao. Merong kubing. Merong violin. And Ifugao, textile ng Ifugao. At merong artifacts na mukhang luma na talaga to. Mukhang 200 years old. Diba? So maganda rin paminsan-minsan, especially sa ating lahat. Kung merong malapit na museum sa inyo, puntahan ninyo. At alamin, maging curious kung ano yung ating history. Kasi it will give us an idea of who we are and where we came from. Yes. No? Kaya kayo, kung ikaw taga Leyte, dapat alamin mo rin kung sa Karigara, anong history nun, bakit ganyan yung pangalan, bakit ganyan ang ugali. For instance, there was a sociologist na nakausap ko. Sabi niya, kilala daw ang mga Ilocano bilang mga yung hindi masyado hospitable at masyado matipid. Compared sa, kunyari, sa mga Bicolano na mas napaka-hospitable at kung magpakain, wagas. Hindi yan dahil pinili nilang ganun, yung mga Ilocano. It's because of the land. Dahil yung lupa dito, unlike sa Bicol, yung lupa sa Bicol is may volcano, napaka-fertile. Kami nga, dati, growing up, ang instruction sa amin naming mga lolo, lola, kapag kumakain kami ng prutas, itapon mo lang dyan. Tutubo. At ganun yung aming nakasanayan dahil napaka-fertile ng land. But dito sa Ilocos regions, dahil very mountainous and many areas are rocky, some areas are even na-sandwich sa dagat at bundok. Kaya kokonti yung lupa na pwedeng taniman. Kaya yung mga tao, gustuhin man nila mag-entertain ng bisita, pero it takes so much effort to plant. It takes so much effort to grow food. Kaya ang time nila mas nandun sa farms. Kaya hindi yung mas naging hindi para sa ibang lugar like Bicol na tanim lang, pwede nang hayaan. Kaya while minsan na ang impression natin ay hindi masyado hospitable, pero actually it's because of their hard work,
it's because of their persistence to grow food from small parcels of land. So imagine, yung soil pala, our land, also, or the state of our land, kumbaga, helps us mold as a people. Di ba? Napakagandang insight nun. At dahil dyan, sa usaping lupa, paano na lang kaya yung mga Pilipino na nawawala na ng lupa? Na dahil sa kahirapan, na-force na ibenta o isangla yung lupa. Kung ang lupa ay may connection sa ating pagkatao, sa ating kultura, ano na mangyayari kung mismong Pilipino walang sariling lupa? Tama. Diba? Ayos. Tara. Paki-comment po. Lipat naman tayo. Yes. Yun. Marami rin nga kuyang mga nanonood at hindi tayo iniiwan dahil walang iwanan. Watching daw from Gawad, Kalinga Village, Lawaan sa Talisay City, Talisay Cebu. City. Yes. Yes, Lawaan. Maayong unsay Bisaya sa Maayong udto. Maayong udto. Maayong udto kay Ate Biang Dorano. Sabi ni Ate Gabi, sikat daw doon ang pagkain empanada na nagtitrending now. And Mickey na homemade ang pansit. So, abangan guys, makahanap tayo tomorrow. Ikaw, baka may mga tanong ka habang nag-iikot tayo or baka yung viewers natin may mga katanungan. Gaano ba Kuya Dan kalawak itong Malacanang? Para lang din may idea yung ating viewers. So, honestly, di ko alam kung gano'ng kalawak, but most likely, the footprint, I think, will be about maybe 300, 400 square meters at least. Diba? Hindi ganun kalaki. In fact, kasi ano naman siya, this is in a way, a modest size for a sort of a mansion. But what I like about it's the design. Na pinaghalo na yung bahay bato na influence ng ating mga Spaniards at yung native na yung wooden and capis na mga windows. So sa baba bato, and sa taas wood. Gaya din ng mga, kung mapapansin nyo, yung ating mga gabaldon sa mga public schools. Almost same design na inspired by the bahay na bato at bahay kubo. So it's a blend, it's a fusion. Yung gabaldon, kung mapapansin nyo sa mga public schools, nagkaroon kasi ng batas noon na magpatayo ng mga beautifully designed and built na mga classrooms across the country. So, kaya may gabaldon. Ang tawag dyan gabaldon dahil yung statesman dati, or congressman siguro dati, siya yung nagpapasa ng bill. Pinangalan doon. Pinangalan doon. I think for 1 million pesos, 3,000 gabaldon yung naipatayo. Kaya pinangalan sa kanya. Ang dami So, nun. unfortunately, hindi lahat na-maintain. I Is think it all over the Philippines, yes. Yeah. Kaya kung merong gabaldon sa lugar ninyo, or sa kung amin meron saan din. kayo nag-graduate. Meron baka- din. Kahit yung classroom lang namin, gabaldon yung laman din. So, yun. So, it's a national pride, it's a heritage. In fact, protected na yan siya ng government na para mapanatili yung structure na yun. Yes. So, nanonood po dito si Tita Joanne de la Cruz from GK Malasin, Nueva Vizcaya. Hi, Joanne. Hello po. Ay, huwag mo itita. Ay, Ate ate yan. lang ate. Sorry po ate. Ito po si Ate Marilo Yonka. Shout out from JK Lawaan. Kanoy's family. Hello po. Mayong udto. Ayong Odto. Hello daw Sir Toy from Ate Evangeline Larga. Sige, dun tayo habang nagbabati. Yes. Marami-rami din. From GK Monting Paraiso. Magandang tanghali po, Tiselin. Ano po pananghalian nyo ngayon? Paki-comment po.
So, itong portion na to, kuya, ito yung parang, kasi nandun. Dining, I think. Dining na nila. Yeah, main dining area. Okay. Lawak, no? Lawak, Laki. oo. Isang So, usually Mga anim na GK nakikita- house. Usually na nakikita ko, kuya, sa mga ganito, malalaki talaga yung mesa. Ang haba pa. Dito ngayon, dalawa. Magkaibang na Yeah. mesa. So tingnan mo dito, Syra. So ganda ng view. Oh. Kasi yung kitang-kita yung lake. Oo nga, parang relaxing. Kung gusto mo mag-emote-emote, ganito ka lang, oh. Di ba? Nakaka-relax. So napakaganda ng location at pinili talaga to ni Ma'am Imelda na parang resembles Malacanang Yes. sa Maynila. Grabe. Na yung doon naman Pasig River. Pero ganda. dito is yung lake. So, napakaganda ng fresh Pilipinas. yung Nakakalungkot lang na mahal yung gasolina at mahirap ngayong lumabas. Pero if ever sa inyong lugar, this is also a good time na to revisit. Kung hindi man tayo makapunta sa malayo, punta lang muna tayo sa malapit at i-treasure natin yung anong meron tayo. Yes. Na babalita na naman na dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, may mga offices na maglilimit ng office hours. Yes. May mga estudyante, may mga schools na online muna. So mukhang bumabalik tayo doon sa parang pandemic. Pandemic, ayun. Walang social distancing, Pero pero nandun pa rin yung changes and So nandun yung pressure at yung nandun yung it's a fact na dahil sa mahal ng gasolina, mahihirapang lumabas yung mga tao. So while we are restricted in going out, let us not lose hope. Let us celebrate what we have. Let us even strengthen what we have, especially pamilya. No? So, kung ano yung... It's also a good time to be with the family. Dati-rate, baka ang iba sa atin, dahil kayang ma-afford natin yung gasolina, anytime pwede lang magmotor at maglakwat sa. Yun, Pero kasi dahil, mapaisip ka na. yep, at which might be good na for us to stay at home and to spend time. Yes. And for us na nasa mission, ganun din. Kung hindi man tayo makalabas ng malayo, puntahan pa rin natin yung mga mahihirap, yung mga communities na dapat tulungan sa abot ng ating makakaya. So yes, there is an impending crisis, pero we can weather the storm as a people. So yun. So lalong-lalo yung mga nanonood sa atin. Yes. Every 12 noon, noon. magsasama-sama tayo at pag-usapan kumusta at ang ibang lugar na nabibisita natin. Kung hindi man kayo makasama sa biyahe namin, hayaan nyo na kami, dalhin namin yung iba't ibang lugar sa Pilipinas dyan sa inyo. At hindi lang to basta gala. Actually, gusto naming i-highlight yung mga bayanihan, yung mga kalinga moments ng iba't ibang mga Pilipino. In fact, si Syra, meron din yung kalinga moment kahapon. Yeah, And briefly, pwede mong sabihin para ma-excite sila sa isa nating i-feature. Isang kalinga moment po kahapon, may na-meet po kami isang bata na nahihirapan pong mag-aral dahil sa kanyang mata. Malabo na po ang kanyang mata. Aside from that, nahihirapan din po sa pang-araw-araw nilang pagkain, pang-araw-araw na kanyang pag-eskwela. So, sa abot ng aking makakaya, ako po ay tumulong sa kanyang pagpapacheck up ng kanyang mata at bumili po ng kanyang glasses. At ngayon po, nakapagpa-check up na po sila. Wow! So, yan po yung diwa ng Biyahero Biyahero. na gusto natin ipakita sa inyo, yung biyahe ng bawat Pilipino. At sa biyaheng yan, napapakita natin, hindi sila nag-iisa, gaya nung batang yon. Yes. I think ang pangalan niya is si Princess Diana. Ang ganda, no? Na yung biyahe ng buhay ni Princess Diana, nagkataon na nagsama ang biyahe ni Syra at ni Princess Diana. At ganyan yung gusto natin i-celebrate. Dahil ang Biyahero, pinapakita at na-highlight natin yung biyahe ng bawat Pilipino. So, kaya dyan po nagtatapos ang ating isa na namang 12:30 episode ng
Biyahero, ang biyahe ng bawat Pilipino. Dito sa Hawaii, Ilocos Norte, walang iwanan! Bawal Wow, matingay! sumakto ah. Good practice. Salamat po. Maraming salamat po sa pagsubaybay.